Inimbestigahan na ng mga otoridad ang mga huling araw bago nakitang patay ang negosyanteng Chinese national at kanyang driver sa Rodriguez Rizal nitong Miyerkules. Ang van na huli sinakyan ng mga biktima na hulikam na inabandona sa Quezon City. May unang balita si James Agustin. Mag-aalas 8 ng gabi noong March 29 na makuna sa CCTV camera ang van na ito na mula sa EDSA ay pumasok sa Seminary Road sa Barangay Bahay Toro, Project 8, Quezon City. Pumarada ang van sa gilid ng kalsada. Matapos ang halos 2 minuto, bahagya itong umusad. Makikitang may bumaba sa passenger side ng sasakyan. Bumukas naman ang pinto sa driver side at tila may sinilip ang driver. Ilang saglit pa muling umusad ang sasakyan. Hanggang sa bumaba ng driver nito. Naglakad lang papalayo sa lugar ang dalawang sakay ng van. Inabandona ang van hanggang sa mai-report na ito sa pulisya umaga nitong Martes, April 8. Pinuntahan ito ng mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group at pinoroseso ng SOCO. Ang van na pag-alamang ang huling sinakyan ng Chinese businessman na si Anson Ke o Anson Tan at kanyang driver na si Armani Pabilio. Huli sila nakitang buhay noong March 29 ng hapon habang paalis sa opisina ni Ke sa Valenzuela. Nitong Miyerkules ng umaga, April 9, bangkay na ng matagpuan ng dalawa sa Sitio Odyongan sa Barangay Macabud, Rodriguez Rizal. Nakasilid ang mga bangkay sa mga nylon bag. Nakaduct tape ang mga mukha ng mga biktima at nakatali ang mga kamay patalikod. Bumuo na ang PNP ng Special Investigation Task Group para tutukan ang isinasagawang investigasyon. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.